Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Padonate po sana via GCash. Mga master salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Alex Rockefeller. Kabanata 3101. Agad siyang natakot nang maisip niya kung paano siya magiging alipin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay pagkatapos niyang mawala. Senior Nikolai, Junior lang ako sa'yo. Lumaki akong nakikinig sa iyong mga alamat. Hindi ko inaasahan na magiging binhi kaming dalawa. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko ang aking malaking kagalakan tungkol dito. Kung tungkol sa laban, ito ay hindi kailangan. Senior Nikolai, hindi ako mangangahas na maging masungit sa harap mo. Mayabang at dominante pa rin si Eustace kanina pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napigilan siya ng hitsura ni Nikolai. Pagkatapos noon, maraming tao ang sumugod. Lahat sila ay tinatawag na mga buto na lumabas sa iba't ibang santuwaryo at nakarating sa Mount Yukon na parang may kung anong tacit agreement. Lahat sila ay nakatingin kay Alex na patuloy na sumisipsip ng espiritual na enerhiya at swerte sa Jade Building sa loob ng force field sa ilalim ng tulong ng Little Divine Phoenix. May nagsabi, guys, sa palagay ko ay dapat na maunawaan ng lahat ang kasalukuyang sitwasyon. May isang bagay sa Yukon na makokontrol ang espiritual na enerhiya at swerte sa iba't ibang santuwaryo. Noong una ako nakinilala bilang isang binhi, sinabi sa akin ng aking mga nakatatanda na ang espiritual na enerhiya at swerte ay pagmamayari ng lahat. Ang pagkuha ng mga ito ay depende sa iyong sariling kakayahan. Tama. Nakarinig din ako ng katulad na pahayag noon. Ano pa ang hinihintay natin? Bilisin mo at sirain ang force field sa Yukon. Sabay tayong papasok dito at ipunan ang espiritual na enerhiya at swerte. Sige. Magtulungan tayo at siguradong masisira natin ang force field. Lahat ay nagsalita ng kanilang isip. May kabuuang 25 buto ang dumating at nakibahagi sa isang mainit na talakayan. Para silang nasa palengke. Natigilan ang mga tao sa loob ng Yukon Sanctuary. Masyadong nakakatakot ang lakas ng enerhiya na iyon. Kahit sino sa 20 o higit pang mga tao ay isang napakalakas na pag-iral. Sa hindi inaasahan, napakaraming lumabas ng sabay-sabay. Nagdadalamati si Maya, hindi ko talaga inasahan na may isang nakakatakot na binhi na mag-iiral sa pinakamalalim ng bawat santuwaryo. Malaking bagay talaga ito. Minsan ay narinig kong binanggit ni Alex na ang isang binhing naiwan noong unang panahon ay isang lihim na sandata. Ngayon, alam ko na napakahirap na makilala ang katotohanan sa likod. Ang pakunwering pinalaganap ng mga tao noong unang panahon. Ito ang pangalawang espiritual na pagtaas ng enerhiya sa pagkakataong ito at pinilit nitong lumabas ang lahat ng taong ito. Pagkasabi noon ay bahagyang nag-alala siya habang nakatingin sa direksyon ng Jade Building. Si Eustace lamang ang naging sanhi ng pagyanig ng puwersa ng libong mga watawat. Iilan ang nasa katulad na pagtatanim ng Eustace at tiyak na hindi sila haharangan ng force field. Hindi pa bumabalik si Commander Benmore biglang umirap si Daya. Kanina pa niya pinapansin ang mga galaw ni Jade. Kanina pa niya nakita si Jade na natamba. Ang bangin. Naisip niya noong una na hindi dapat maging problema para kay Jade ang lakas ng kanyang pisikal na katawan at dapat ay bumalik siya ng palihim habang sinasamantala ang kaguluhan. Kasalukuyang nabigla si Eustace ngunit hindi pa rin siya naririnig. Iyon ay nag-aalala, sinabi ni Daya, hahanapin ko siya. Sabi ni Gilbert para siyang natamba sa bangin. I wonder kung kumusta na siya ngayon. Si Daya, na malapit sa kalikasan, ay nagtataglay ng kapangyarihan ng kalikasan at isang dalubhasa sa pagtatago ng sarili. Tahimik siyang lumabas sa force field para hanapin ang lugar kung saan natamba si Jade. Sa kabilang banda, sumang-ayon si Nikolai at ang iba pa na atakihin kaagad ang force field bago sila pumasok upang makuha ang espiritual na enerhiya at swerte at makuha ang kanilang mga kapalaran. Gayunpaman, may humakbang at tumutol. Ito ay walang iba kundi si Esmeralda Campbell. Sandali lang. Hindi nyo ba nakikita?
Iyan ang Little Divine Phoenix, ang tunay na master ng Stormer Sect, pati na rin ang pinakamataas na echelon ng League of Cultivators. Tinutulungan niya ang isa pang binhi doon. Hindi ba kayo natatakot sa parusa dahil sa paggambala sa kanya? Tulad niyan. Sabi ni Eustace, takot, my ads. Matagal nang nawala ang pisikal na katawan ng babaeng iyon. Siya ay isang maliit na butil lamang ng isang natitirang kaluluwa, kaya ano ang dapat katakutin? Anong karapatan niya na ibigay sa Rockefeller na iyon ang lahat ng kayamanan at pagkakataong nauukol sa atin? Hindi ba mawawala ng saysay ang ating pagtitimpi at pagsisikap sa lahat ng mga taon na ito? Ikanaway ni Nikolai ang kanyang kamay. Break the spell formation. Esmeralda, stop everyone. Isang disagree. You can break the spell formation over my dead body. Kabanata 3102. Isang diyosa mula sa Mountain Warrior Sect ang nakatutok kay Esmeralda. Unisnake demon ka. Malaking blessing na ang maging miyembro ng mga binhi. How dash you come forward and go against so many of us? May death wish ka ba? Tama iyan. Bilisin mo at lumayas ka kung ayaw mong maging abo ang iyong mga buto. Tumangging sumuko si Esmeralda. Ako ay mula sa Stormer Sect, hanggat ang Her Highness ay naruroon, ito ay aking negosyo. Kung susubukan mong saktan ang kanyang kamahalan, ikaw ay magiging mga kaaway ng Stormer Sect. Pull asterisk S asterisk T Eustace admonem, the hell with that nonsensical Stormer Sect of yours. My Stormer Sect is the legitimate one. Snake Demon, malamang kasabwat mo ang Rockefeller na iyon doon, ikaw di ba? Ngayon, mayroon akong malubhang pagdududa tungkol sa Little Divine Phoenix na mahina sa espiritu na wala ang kanyang pisikal na katawan. Dapat ay nasa ilalim siya ng kontrol ng Rockefeller na iyon, kung hindi, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Guys, ano sa tingin niyo? Gusto ng lahat na makuha ang item sa loob ng Jade Building. Natural na sumangayon sila sa pahayag ni Eustace. Tungkol naman sa maraming butas sa loob ng pahayag, sadyang hindi pinansin. Sabi ni Nikolai, Snake Demon, mahirap para sa iyo na mag-transform sa isang tao. Bilisin mo at umalis ka sa daan. Kung hindi, huli na ang lahat para pagsisihan ito. No way. Napakatigas ng ulo. Roar. Ipinakita ni Esmeralda ang kanyang napakalaking berdeng ahas na katawan. Agad na inatake ng mga buto si Esmeralda. Kung paanong si Esmeralda ay malapit ng matabyunan ng mga pag-atake at mamatay ng kakilakilabot sa ilalim ang mga kamay ng maraming buto, ibinuka niya ang kanyang bibig at marahas na inihagis ang isang berdeng jade hairpin sword. Ang espada ay lumabas at nagbuga ng nakasisilaw na kinang na sumisikat na may layuning pumatay. Malamig nang umuso si Nikolai, ano ang kaya ng demonyong ahas? Gumamit si Nikolai ng katana. Pinitukan niya ito ng isang slash. Balak niyang patayin ang katawan ni Esmeralda. Gamit ang isang hampas sa kanyang katana. This was his famous ultimate move, Warren Waltz. Dati niyang pinangungunahan ang mundo sa pamamagitan ng pag-asa sa hakbang na ito. Dahil dito, clang! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Nakapagtataka, naputol ng jade hairpin sword ni Esmeralda ang treasured katana sa kamay ni Nikolai. Nagulat si Nikolai, ngunit agad niyang niluwa ang isang bibig ng dugo. Sa sandaling ay treasured ng kanyang natal si katana, nasugatan ang kanyang mental domain dahil sa backlash. Anong matalas na espada? Malaki. Gusto ko itong espada mo. Sabi ni Nikolai. Halika at kunin mo kung kaya mo. Sagot ni Esmeralda. Sigaw ni Nikolai, guys, let's acto guitar and subdue this snake demon first. Napatingin ako sa espada na nasa kamay niya. Mangyaring bigyan ako ng pabor at ibigay sa akin ang espadang iyon. Pagdating ng panahon, bibigyan ko lahat ng lopil. Sige. Hahaha ako. Natatawang sabi ni Esmeralda. Akala ko napakalakas nyo pero lumalabas lahat ng tao ay isang bumpkin lang. Sabihin mo, ang aking tao ay isang grandmaster sa pill concoction.
Ang isang bagay na tulad ng isang tableta ng batas ay laro lamang ng isang bata at maaari pa niyang bigyan ng isang tao ng pill of enlightenment. Kayo ay mahirap, bakit hindi kayo maging alipors ng isang tao? Ang mga tabletas ng batas ay sapat na at ang mga pills ng enlightenment ay ibibigay din. Agad namang nagsahukad ang mga tao. May nagtanong, sino ang iyong lalaki? Itinuro ni Esmeralda ang direksyon ng Jade Building. Lalaki ko yan. The Asterisk Man. Kaya pala ang demonyong ahas na ito ay kumabit sa lalaking iyon. Kabanata 3103. Kill her. Nanguna si Eustace at gumawa ng hakbang. Umikot ang Umbrella of Destiny at inatake si Esmeralda gamit ang mga bilog ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang Jade Hairpin Sword ni Esmeralda ay nangingibabaw sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging bilog ng liwanag ng espada at nakapalibot sa kanyang katawan. Roar! Umungol si Esmeralda at direktang bumagsak sa mga thread ng buhay at kamatayan. Ang mga hibla ng buhay at kamatayan ay hindi masira ang liwanag ng espada ng kanyang Jade Hairpin Sword. Inatake ng lahat ng iba pang tao si Esmeralda at hinagisan siya ng malalayong armas, nakatagong armas, at shi. Siya ay nag-iisa, samantalang, ang mga kalaban ay mga binhi. Ang bawat isa ay pinili ng sekta ng pangunahing santuwaryo, ang pinakamataas na banal na tagapagmana. Kaya naman, hindi niya mapigilan ang mga ito. Kailangang malaman ng isa na ang mga pinakabanal na tagapagmana na ito ay hindi nagmula sa wasteland. Sa halip, sila ay mga kahalili na minsan ay maingat na pinili sa sansinukob. Oof! Ang berdeng ahas na katawan ni Esmeralda ay nakatanggap ng hindi mabilang na pag-atake. Malakas itong bumagsak sa lupa at muling naging babae. Gulat na sabi ni Nikolay, ang pangunahing katawan ng babaeng ito ay hindi isang ahas, ngunit ito ang kanyang tunay na katawan. Ang ahas na iyon ay ang kanyang nagbagong katawan. Sabi ni Eustace, who cares what she is? Ang mga sumusuporta sa Rockefeller ay mga kaaway. Just kill her. Papatayin niya si Esmeralda. Buti na lang ang ibang tao. Maya-maya lang ay narinig na naman ang boses ng Little Divine Phoenix. Miyembro siya ng Stormer Secco. Kung maglakas loob kang patayin siya, markahan mo ang aking mga salita. Ililibing kayong lahat kasama niya. Iyon ang estilo ng Little Divine Phoenix. Siya ay sobrang dominante ngunit protection. Tumingin si Nikolay sa Little Divine Phoenix habang sinasabi niya, Little Divine Phoenix, isipin mo, kami. Pareho silang matandang kakilala. Noon, ang aking Warren's Heavenly Palace ay may magandang relasyon sa iyong Stormer Sect. Personal pang ang nakilala ng nanay ko ang tatay mo para ay matchmake kami, umaasa na balang araw ay magiging magkatuwang kami sa cultivation. Gayunpaman, nagpunta ka sa iyong sariling paraan at tinanggihan ako. Tingnan mo, nasa tuktok pa rin ako pagkatapos ng maraming taon, ngunit ikaw, Little Divine Phoenix, ay may natitirang kaluluwa na lang. Anong karapatan mong sabihin ang mga ganoong salita sa ganoong estado? Ikaw. Tumingin ang Little Divine Phoenix kay Nikolay. Kahit hindi ko sabihin, alam ng lahat ang relasyon ng Warren's Heavenly Palace mo sa Stormer Secco. Kahit na hindi kwalipikadong pumasok sa periphery ng Stormer Sec. Onda sa kabilang banda, kilala ka bilang isang henyo, ngunit iyon lang isang opinyon ng karaniwan. Mayroon akong hindi mabilang na mga kapatid sa pamilya Rowan at alin sa kanila ang hindi gaanong talento kaysa sa iyo. Hindi ka karapat-dapat para dalhin ang aking sapatos ngunit ikaw. Gusto ko bang maging kasosyo sa paglilinang? Si Nikolay ang nagpakilalang Chosen One. Hindi niya akalain na magiging ganito siya kaawa sa mata ng Little Divine Phoenix. Nagalit siya. Fine. Kung ganoon, pwede kang pumunta at patayin ako. O tawagin mo ang mga kapatid mo at patayin ako. Wala ka sa kanila, tama. Lahat sila ay naging mga nawawalang kaluluwa. Ano ito? Tinawag. Naglilingkod sa iyo ng tama. Sino ang nagsabi sa iyo, Rowan, na maging mayabang at mapagmataas nang hindi sineseryoso ang iba? Ikaw, Rowan, ang nagdala nito sa iyong sarili. Nanlaki ang mga mata ng Little Divine Phoenix sa galit.
Ang aking mga kapatid ay mga magiting na bata na nagpoprotekta sa kanilang tahanan at bansa. Inialay nila ang kanilang buhay sa sansinukob. Ito ang kanilang lubos na karangalan. Ikaw, Nikolai Jovorich, ay ininsulto ang mga Rowan ngayon. Ako, si Phoenix Rowan, ay sumusumpa na. Sirain ang Heavenly Palace ni Warren. Pagkatapos sabihin iyon, biglang bumagsak ang isang kulog na parang nagpapatunay sa mga salita ng Little Divine Phoenix. Biglang tumibok ang puso ni Nicole Ice. Sabi ni Eustace, Your Highness, nasa ganitong estado ka na at nasira ang pamilya Rowan. Bakit hindi mo buksan ang force field? Paglilingkuran namin ang iyong kamahalan at lahat ay mamumuhay ng magkakasuwato. Kung hindi, ang mga huling labi ng kaluluwa ay mamamatay. Noon lang narinig sa langit ang isang makalangit na phoenixes ko. Isang nagninangas na phoenix ang tumawid sa kalangitan sa bilis ng liwanag. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na tunog. Isang matipunong binata ang tumalon at bumagsak ng malakas sa lupa. Pinandilatan niya ng mata si Eustace at malamig na sinabi, sino ang nagsabing nasira ang pamilya Rowan? How dare you? A seed cultivated by the Stormer sect tried to kill a member of Rowan family. You deserve to kill. Naghihigpit ang mga estudyante ni Eustace habang sinusulyapan niya ang nagninangas na phoenix sa kalangitan. Pagkatapos ay sinabi niya, sino ka? Tumagundong ang binata, ang panganay na anak ng pamilya Rowan, Naughtius Rowan. Kabanata 3104. Ang panganay na anak ng pamilya Rowan, Naughtius Rowan. Napatingin si Eustace sa binata na punong-puno ng fire-attributed energy sa harapan niya at natatawa habang sinasabi, Are you kidding me? Ang panganay na anak ng Rowan family. Sinong panganay na anak, anong sinasabi mo? Saang henerasyon ng pamilya Rowan? Hindi ka man lang makapagsalita ng malinaw kaya mas mabuting huwag kang lumabas at magpakatanga. Sinabi ni Nikolai, tama. Pinag-uusapan natin ang anak ni Grand Emperor Rowan, ang Panginoon ng Stormer sect. Sino ka ba? Sinabi ni Naughtius, Grand Emperor Rowan ang aking ama. Ha ha ha. Pumawa ulit si Eustace. Tatay mo si Grand Emperor Rowan. Bakit hindi mo sabihin na tatay ka ni Grand Emperor Rowan? Ni hindi mo nga tinitingnan ang sarili mo. Kido, ilang taon ka na ba? Pinakain. Alam mo ba kung ilang taon na si Grand Emperor Rowan? Siya ay hindi bababa sa 1,000 taong gulang kung siya ay mabubuhay hanggang ngayon. At saka 3,000 taon na siyang nawala. Pwede ko bang itanong kung saan ka galing? Ngayon, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Naughtius at hindi rin sila naniniwala sa kanya. Alam ng lahat na si Grand Emperor Rowan ay may panganay na anak na lalaki na nagngangalang Lucius Rowan. Siya ay isang epoch-making powerhouse. Ang Grand Emperor Rowan, Heavenly Empress Phoenix, at ang iba pa ay, sa katunayan, ay umabot sa isang tiyak na taas sa panahong iyon. Namuhay sila sa pag-iisa, bihirang magpakita sa publiko, at hayaan ang kanilang mga nasasakupan na pangasiwaan ang karamihan sa kanilang mga gawain. Halimbawa, si Lucius ay tinatrato bilang kay Emperor Rowan. Kahalili kaya nakialam siya sa maraming mga gawain. Kaya si Lucius ay katumbas ng aktwal na may hawak ng kapangyarihan ng Stormer sect noong huling panahon. Nasangkot siya sa iba't ibang bagay na walang kabuluhan at malalaking bagay. Sa pamamagitan nito, lumago ang reputasyon ni Lucius. Ang panganay na anak ni Grand Emperor Rowan ay isinilang na may gininto ang kutsara, samantalang si Lucius ay isang pinagpalang anak na nakakuha ng isang mahusay na reputasyon sa universo salamat sa kanyang walang katulad na diskarte. Kaya, sino sa lupa si Naughtius Rowan? Gayunpaman sa sandaling iyon, ang Little Divine Phoenix na nasa loob ng Jade Building ng Yukon ay natigilan. Ang isa ay hindi kilala si Naughtius ngunit kilala niya ito ng husto. Ginawa ng kanyang ama, si Grand Emperor Rowan may anak na nagngangalang Naughtius Rowan. Gayunpaman sa pagkakaalam niya, tumalon si Ignatius sa Pool of Reincarnation at muling nagkatawang tao bago siya isinilang. Nagdulot pa ng kaguluhan ang insidente.
Libo-libong powerhouse ang nagsanib puwersa at sinubukang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng muling pagkakatawang tao na Nautilus. Inihagis pa ng ilang tao ang kanilang mga doppelganger sa pool of reincarnation para hanapin siya, ngunit natapos silang walang dala. Nawala si Ignatius ng ganun-ganun lang. Pagkatapos noon, patuloy din ang paghahanap ng mga Rowan kay Nautilus, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakita. Kahit na ang pinakadakilang manghuhula ay hindi matukoy ang kinaroroonan ni Nautilus. Ito ay naging isang malaking panghihinayang para sa pamilya Rowan. Ang ina ni Ignatius, si Lucretia Ephemera, ay nagkasakit sa pag-iisip tungkol sa kanya. Sa kalaunan, determinado pa siyang pumasok sa Netherrealm upang hanapin ang mga bakas ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi na bumalik si Lucretia. Masyadong malaki ang Netherrealm at maraming paghihigpit. Pinsan ng pinamunuan ng mga Rowan ang isang hukbo ng 100,000 lalaki at sumugod sa Netherrealm, hinahanap si Lucretia sa loob ng 100 taon. Katulad nito, natapos silang walang dala. Sa sandaling iyon, ang Little Divine Phoenix Rowan ay natigilan ng marinig ang boses ni Nautilus. Kung totoo si Nautilus, magiging kapatid niya ito sa ama na may ibang ina. Tinitigan ni Ignatius si Eustace. Ano mang huling salita? Galit na galit si Eustace. Gusto mong sabihin ko ang huli ko? F-sick ka. Play kill you right now. Gumalaw si Eustace. Gumalaw din si Ignatius. Whoosh! Isang maliit na masa ng apoy ang pinaputok mula sa flame ni Nautilus. Ito ay kasing laki ng berdeng gisantes at ganap na hindi mahalata, tunay na mukhang isang ordinaryong apoy na hindi nagdulot ng anumang banta. Pumisi ang walang ingat na Eustace habang kinukuha ang maliit na apoy na iyon. Pinisil niya ito sa kamay. Naisip niya na mapatay niya ang maliit na apoy sa isang maikling sandali. Gayunpaman, nang pigayin nito ni Eustace sa susunod na segundo, isang malaking siga ang bumalot sa buong katawan ni Eustace na parang isang pagsabog. Iyon ay nagngangalit na apoy. Ang temperatura ay napakataas din. Habang binabalot ng apoy si Eustace, ang mga damit at buhok sa kanyang katawan ay nasunog sa isang iglap. Pahiwa-hiwalay niyang hinarang ito ng Umbrella of Destiny habang naghihirap din ang natitirang pisikal na katawan niya. Ang Umbrella of Destiny ay umikot at nakaharang sa puting apoy bago ito hinaypan. Gayunpaman, isang maliit na bahagi lamang nito ang natangay. Tila nabigla si Nikolai habang nakatingin kay Ignatius at napabulalas ito. Ang tunay na apoy ng sunburst. Sabi ni Ignatius, mukhang may kaalaman ka. Dahil alam mong gumagamit ako ng True Fire of Sunburst na isang pag-iral na mas malakas kaysa sa True Fire ng Samadhi, sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa rin ngayon? Kabanata 3105. Hindi nakaimik si Nikolai. Patuloy na iniikot ni Eustace ang Umbrella of Destiny sa kanyang kamay. Ganun pa man, sobrang naramdaman niya hindi komportable. Ang kakaibang apoy ni Ignatius ay tila nagliliyab sa lahat ng dako. Sinunog nito ang lahat at napuno ng ilang kakaibang batas. Hindi niya ito maalis o maapula sa lahat ng bagay. Anong gagawin ko? Pinili ni Eustace na humingi ng tulong sa harap ng isang sitwasyon sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang lahat ay natatakot sa gayong kakaiba at mapanganib na apoy. Wala sa mga taong nakatayo sa paligid niya ang handang iligtas siya. Sinabihan pa siya ng mga ito na umalis kagad para hindi niya kaladkarin ang iba pababa. Kitang-kita ang kawalang interes at kawalang interes ng kanilang mga boses. Gaya ng sinabi ko, karapat-dapat kang mamatay sa pang-iinsulto sa mga Rowan. Ang mga mang-insulto sa mga Rowan ay mamamatay. Habang pinipisil ni Nautilus ang kanyang kamay, ang dami ng apoy na bumabalot kay Eustace ay lumundag sa pagtaas ng temperatura. Bago pa makapag-react ang mga tao, nasunog ang buong katawan ni Eustace. Arg! Grabeng hiyaw ni Eustace. Ang sakit na iyon ay hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Hindi niya ito maintindihan. Ano ba talaga ang apoy ni Nautilus? Paano ito magdulot ng matinding pinsala sa kanya? Sa sumunod na segundo, buong lakas niyang sinunggaban si Nautilus. Isasama kita kahit mamatay na ako.
Gayunpaman, noon ay narinig ang malakas at malinaw na tunog ng isang phoenix sa itaas. Ano? Natigilan si Eustace. Iyon ay isang palaso. Ito ay kinunan mula sa langit at tumagal lamang ng isang ikasampu ng isang segundo bago dumating. Harap ng Eustace tulad ng instant teleportation ng walang anumang paghinto sa pagitan. Oof! Nashoot niya yung araw kanina. Isang maapoy na pulang balahibo na palaso ang tumusok sa puso ni Eustace. In the seed. Ako talaga. Mamamatay ng ganito. Nakatingin sa kanyang dibdib na hindi makapaniwala, naramdaman niyang mabilis na nauubos ang kanyang puwersa sa buhay, gayon din ang kanyang mga sentido. Nakakatakot ang itsura ni Eustace habang matamang nakatitig sa nagninangas na phoenix sa langit. May nakita siyang nakaupong babae doon. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit may nakita siyang longbow sa kamay nito. Young Lord. Young Lord. Don't die. Sumugod ang mga kasambahay ni Eustace. Sabay-sabay pa silang tumalsik ng dugo habang nagmamadali. Ang eksenang iyon ay parang impyerno na may dugong tumalsik sa buong lugar. Iyon ang kapangyarihan ng kontrata. Ang mga katulong na iyon ay pumirma ng soul contract kay Eustace. Ito ang pinakamahigpit sa mga kontrata ng master slave. Kung mamatay ang Panginoon, mamamatay din ang kanyang mga alipin. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nasangkot. What's going on? Surprisingly, these women vomited in unison. Do they harbor such deep feelings for him? A few seeds spoke. Subalit may nagpaalala sa kanila, what deep feelings are you talking about? They are implicated by the contract. Ang lupit talaga ng lalaking ito. Kung mamamatay man siya, gayunpaman, gusto niyang kumuha ng napakalaking grupo ng mga dilag upang samahan siya sa impyerno. Oof! Sa sandaling iyon, parehong namatay ang kaluluwa at katawan ni Eustace. Samantala, ang iilan niyang kasambahay ay naging kaawa-awang mga sakop na kasama niyang inilibing. Sino pa ba ang nangahas na bastyusan ng mga roon? Bata pa si Ignatius, ngunit ipinagmamalaki niya ang kanyang katandaan. Sa pagkakataong iyon, bigla niyang nakita ang isang babaeng sumugod sa bangin kasama ang isa pa habang nakayakap sa isa pang babae. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ng dalawang tao, nagulat siya. Nanay. Kabanata 3106. Mom. Bulalas ni Notius nang makita niya sina Daya at Jade. Karga ni Daya si Jade sa likod niya noon, umaasang palihim siyang pumasok sa formation. Pero may nahuli pa rin siya. Noong una, gusto niyang bilasan at pumasok. Ngunit ang batang binatilyo na iyon. Tinukoy ang isa sa kanila bilang nanay. Pwede bang kahit kanino lang tawagan mo niyan? Kahit ano pa ang ibig sabihin noon, ayaw ni Daya na maging masyadong malapit sa kanila, kaya siya agad nagpatawag ng isang bangkos ng mga baging. Whoosh! Walang katapusang mahabang baging ang gumapang na parang mga anaconda. Ngunit ang mga ito ay wala kapag nahaharap sa Notius. Pagkatapos magpadala ng malaking alon ng True Fire of Sunburst, agad na nawala ang mga baging na iyon mobility at naging abo. Gayunpaman, hindi man lang sinaktan ng binatilyo sina Daya at Jade. Sa halip, sumugod siya sa kanila, humarap sa dalawang babae. Nang makita kung gaano kawalang buhay si Jade, nagulat si Notius at nadurog ang puso, agad na nagtanong, bakit nasa ganoong kalagayan ang aking ina? What even happened? Napatingin sa kanya si Daya. Ikaw. Ignatius, I'm Notius Rowan. I used to have her last name, Blaze Benmore. Naalala agad ni Daya ang pangalan dahil nanirahan si Blaze sa Rockefellers sa maikling panahon. Gayunpaman siya ay isang maliit na bata pa lamang noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niyang lumaki ng ganito sa maikling panahon. Hindi ka naman fake, di ba? Kilala ko si Blaze. Pinuhat ko pa nga siya dati eh. Mas bata siya sa'yo. Sabi ni Daya. Tita Daya, ako talaga si Blaze. Naaalala mo pa ba? Inilarawan ni Blaze ang ilang mga kagiliw-giliw na pangyayari noong siya ay nakatira pa sa Rockefellers. Tapos tinuro niya yung gitna ng kilay niya. Tingnan mo, mayroon din akong marka dito.
Ang kakaiba, walang makakapalit sa akin. Unti-unting lumitaw ang simbolo ng apoy sa kanyang noo. Sa wakas ay naniwala si Daya sa kanya. You're Reckley Blaze. How did you get so big? You became very strong too. Para kang kumuha ng isang maturing agent. How unbelievable. Walang imek si Blaze. Sinabi niya lang na kumuha ako ng maturing agent. Nanay ko. Okay lang sana ang nanay mo. Pinakain ko siya ng 9-pound golden life-saving pill ngayon lang. Ang Tito Alex mo ang nag-imbento ng mahusay na tabletang ito. Kaya hanggat may natitira siyang hininga, makakaligtas siya. Nakahinga naman ng maluwag si Blaze sa narinig. Sino ang nanakit sa kanya? Sabi ni Blaze, pinatay ko na siya. Sagot ni Daya. Eustace Underwood. Ngunit napakalakas ng lalaking ito. Siya ang binhi ni Yukon. Kaya't huwag pilitin ang iyong paraan. Kahit ang Tito Alex mo ay hindi siya katapat. Ikaw. Pinatay siya. Natigilan si Daya. Hindi pa nga siya nakakaalis ng matagal. Gayon may namatay ang lalaki ng ganoon. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang mga pinagdaanan, sa katunayan, maraming bangkay ang nakatambay, ngunit halos lahat sila ay babae. Siya ang tumpok ng abo na iyon. Itinuro ni Blaze ang isang tumpok ng kulay abo na alikabok na tila may hinanakit. Kung alam niyang si Eustace ang labis na nanakit sa kanyang ina, tiyak na hindi niya ito hahayaang mamatay ng ganoon kabilis. Kasabay nito, narinig ng iba pang mga binhi ang kanilang pag-uusap. Lahat ay gulat na gulat. Sinabi ni Nikolai, hindi ba sinabi mo na ikaw ang panganay na anak ni Emperor Rowan? Bakit mo tinatawag ang babaeng ito na iyong nanay? Napakabata niya, tiyak na wala siyang edad sa 70. Kung ito ay sinabi sa paaralan, ito ay itinuturing na isang biro. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, walang nakitang kakaiba ang komento. Para sa mga taong ito, ang 70 ay talagang napakabata. Ang lahat ng mga buto dito ay higit sa 3,000 taong gulang kung tutuusin. Halimbawa, si Nikolai ay higit sa 5,000 taong gulang. Kung ikukumpara, pantay ang edad ni Jade. Mas bata sa 3 taong gulang sa edad ng tao. Ang Grand Emperor Rowan sa kabilang banda ay umiral mula pa noong unang panahon na mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Napatingin si Blaze kay Nikolai. Bakit ka nag-aalala? Kabanata 3,107. Napangisi si Nikolai. Wala akong pakialam kung sino ang iyong ina, ngunit ang babaeng iyon sa gusaling iyon ay itinuturing mong kapatid, tama. Kasalukuyan niyang ipinapasok ang lahat ng espiritual na enerhiya mula sa bawat santuwaryo sa lalaking iyon. Crossing the line lang yan. Dahil ikaw ang panganay na anak ni Grand Emperor Rowan, hindi mo ba dapat gawin ang tungkol dito? Napatingin si Blaze sa gusali. Anong inaasahan mong gagawin ko? Sinabi ni Nikolai, ibalik ang lahat ng espiritual na enerhiyang iyon. Malamig na umungol si Blaze. Kung mayroon ka kung ano ang kinakailangan, kunin ito sa iyong sarili. Fine then. Kaya sinasabi mo na hindi ka sasali ha? Pagkatapos ay iminuwestre ni Nikolai ang iba pang mga buto. Lahat ay channel ang lahat ng iyong enerhiya at buksan ang hangganang ito, mabilis. Maya-maya lang, isang malamig na boses ang lumitaw sa itaas nila. Kung sino ang maglakas loob na hawakan ito ay mamamatay. Ang lahat ng mga buto ay tumingin sa itaas nila. Ilang sandali lang ay inakala ng lahat na ang babaeng nasa itaas nila ay katulong ni Blaze. Gayunpaman, malamang na hindi iyon ang kaso dahil hindi siya tumunog o kumikilos tulad nito. May nagtanong sa kanya, "Sino ka? How dare you play tricks when Rowan here agreed to let us do whatever we want?" Ahem. Blaze cleared his throat. Sinong nagsabing ginawa ko? Sabi ko kailangan mong magkaroon ng kung ano ang kailangan. And that means if you have what it takes to beat me, doon lang kayo makakalagpas ng boundary. Sabay tingin ni Daya sa Fire Phoenix sa langit. Parang pamilyar sa kanya ang boses. O kaya, baka si Sienna din yun. Marahan siyang napabuntong hininga sa sarili. Ngunit ang Phoenix ay napakalaki at maliwanag.
Hindi niya matignan ng mabuti kung sino ito. Gayunpaman, naalala niya na minsang lumitaw si Dorothy sa ibabaw ng isang fire phoenix sa harap ng Rockefeller Manor. Baka bumalik na siya. Kung si Dorothy talaga, matagal na siyang bumaba. Bakit siya uupo sa phoenix na iyon? Parang road trip ito para sa kanya. Iniisip ko talaga kung ano ang nangyari sa kaluluwa ni Dorothy. Nag-aalala ako. May biglang nagsalita. Bakit pa natin sila kinakausap? Wala na ang Stormer Sect at pati na rin ang mga Rowan. Ang mga taong ito ay maswerteng nakaligtas. Sila ay isang grupo ng mga mahihina na hindi man lang maprotektahan ang kanilang mga sarili kahit na kailangan ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, si Nikolai ay isang matanda, makapangyarihang master at ang iba ay may kakaibang lakas. Lahat sila ay kahanga-hanga sa kanilang kapanahunan. Tama yon sa pagtingin sa batang ito na si Blaze, tiyak na siya ay muling nagkatawang tao at mayroon lamang siyang true fire of sunburst. Hindi naman sa hindi namin siya kakayanin. Sige, magtulungan tayo, guys. Patayin kung sino man ang humadlang sa atin. Pagkatapos nito, lahat tayo ay makakapagbahagi ng espiritual na enerhiya ng pantay-pantay. Atake. Nagsimula kaagad ang digmaan laban sa dalawang partido na parang isang spark na sumalubong sa gasolina. Ang malamig na mga mata ni Blaze ay parang kidlat at ang kanyang bibig ay nagdura ng apoy na dragon. Ang dragon ay parang ito ay totoo na inilalantad ang mga pangil at kuko. Ang apoy nito ay kasing liwanag ng araw. Ang isa sa mga buto ay agad na naglabas ng kanilang mystical tool, isang sinaunang banal na aklat. Ring. Ang libro ay gumawa ng isang himig na lumikha ng napakalaking puwersa ng grabidad na sumipsip sa apoy na dragon. Maya-maya lang ay sumigaw ng malakas ang phoenix. Ang babae sa wakas ay kinuha ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ipinadala niya ang isang malaking palad pababa. Klang! Ang sibat ay bumangga sa palad na nagdulot ng pagsabog ng enerhiya. Tumawa si Nikolai. Interesting. Ipaubaya mo sa akin ang babaeng ito. Nagpatawag siya ng sibat sa kanyang mga kamay at tumapak sa lupa, tumalon sa hangin. Natigilan si Nikolai at muntik nang mahulog sa lupa dahil sa impact. Gayunpaman, nagawa niyang tingnan ng malapitan ang babae. Natawa siya sa tuwa nang makita ang ethereal beauty nito. Amazing. Ikaw ay masungit at maganda. Nasa iyo ang mga mata ko, babae. Maging partner ko. Makikilala rin ni Daya ang tao. Ang babaeng nakasakay sa Fire Phoenix na iyon ay si Dorothy nga. Kabanata 3108. Si Nikolai, isang matandang master, ay diretsyong nakatingin sa tuktok ng Phoenix, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Dorothy. Pakiramdam niya talaga ay nahuhulog na siya sa pag-ibig. Ang ganyang kagandahan. Ganyan ang kakisigan. Ang babaeng ito, itong diwata. Kung hindi ko siya mapapangasawa, sinayang ko ang buhay ko. Kahit papaano ay naramdaman ni Nikolai ang isang halo ng pagiging mapagkompetensya sa loob ng kanyang puso. Gusto niyang ipasakop ito sa kanya, ang babaeng ito na tiyak na mas mahusay kaysa kay Phoenix Rowan. Parang mas siya pa ay kawili-wili kaysa kanya. Maya-maya lang, may boses ng isa pang babae na nanggaling sa itaas ng Phoenix. Stop this nonsense. Who do you think you are? How dare you try and violate my clan master? Isang medyo batang babae ang tumalon pababa mula sa Phoenix. Sa loob ng Yukon, napansin ng isang batang babae ang babae sa hangin at sumigaw. Look! Mama ko yan! Mama, mama, mama! Ang babaeng iyon sa katunayan ay si Zella. Lahat ng 8 babae ay nagsanay ng mga porma sayon sa hindi kilalang isla sa Oregon, ngunit dinala sila ni Dorothy. Wala pang maraming oras ang lumipas mula noon, ngunit mas malakas si Zella kaysa dati. Ang kanyang improvement ay mas mabilis pa kaysa kay Alex sa puntong ito. Kasabay nito, sumugod din ang 7 babae. Pinalibutan nila si Nikolai ng espesyal na porma sayon. Ang kanilang mga antas ng paglilinang ay lubos na bumuti. Hehe, so you all serve my fiancé. This is wonderful, this is a merry one, get 8 free, deal.
Mukha kayong bubbly. Good enough to be sex slaves. I don't mind more people, so all of you will be able to get some of me. Tawa ng tawa si Nikolai sabay tingin kay Zella at sa iba pataas baba. Umanap ka na lang ng baboy, bakla ka. Sabi ni Suzako. Pagkatapos ay nabuo ang 8 desolated killing formation na umiikot kay Nikolai. Gayunpaman tila hindi natatakot si Nikolai. Siya ay isang sikat na figure noong sinaunang panahon kung tutuusin at natural na mayroon siyang pagmamalaki at natatanging hanay ng mga kasanayan. Natukoy niya ang lahat ng 8 antas ng cultivation ng kababaihan, alam na sila ay masyadong mahina kumpara sa kanila. What harsh words, I must teach your little mouth a little lesson then. Tinitigan ni Nikolai si Suzako at sinabing dismissively sa kadahan-daang umatake. Mas malakas siya at mas mahusay kaysa kay Eustace. Hindi alam ng marami na ang Warrens Heavenly. Malaki ang pagsisikap ng palasyo sa pagsasanay kay Nikolai. Ang lahat ng ito ay para lamang nakawin nila ang espiritual na enerhiya mula kay Eustace. Ngayon pa, si Eustace ay biglang namatay. Whoosh! Si Nikolai ay naging isang multo na nagshuffling sa gitna ng mga babaeng iyon. Gayunpaman sa lalong madaling panahon natanto niya kung gaano kalakas ang porma sayon. Ang pagiging nakulong dito ay nangangahulugan na kailangan niyang harapin ang pag-atake mula sa lahat ng 8 kababaihan nang walang kahit isang segundo upang mahabol ang kanyang hininga. Wala ring mga bahid sa porma sayon na ito. Pinakamahalaga, ang kanilang kapangyarihan ay hindi nagmula sa kanilang paglilinang kundi sa mismong pagbuo na maaaring maglabas ng kapangyarihan ng batas mula sa kalikasan. Kaya lang mas mahirap itong harapin. Thousand Snowy Blades. Atake. Royal Moonlight Force. Atake. Prime Femininity Force. Atake. Mayroong isang pinuno sa loob ng 8 desolated killing formation si Suzako. Tinitigan niya si Nikolai nanguna sa pagbuo at sumisigaw ng mga utos. Habang gumagalaw ang pagbuo ng labanan ang mga batas ng kalikasan. Nagsimula na ring gumalaw. Ang bawat pag-atake ay lubhang mahirap para kay Nikolai. Gusto niyang lumapit kay Suzako ngunit lagi niya itong namimiss kahit papaano. Mas marami pang panganib ang hinarap niya sa paggawa nito. Gayunpaman nagtataglay siya ng ilang mystical tool. Kaya naman kahit nadama po sa kanya ang mga pag-atake hindi siya masasaktan ng ganoon kalubha. Samantala, nakikipaglaban si Blaze sa iba pang mga binhi. Marami ang hindi nang ahas na harapin ang kanyang apoy dahil ito ay isang nakamamatay na sandata. Ngayon lang ang binhi mula sa Pecto Mountain ay nasunog ang kanilang natal magical treasure na naging abo. Mismong mga apoy na iyon. Nasunog din ang kanilang mga kamay. Ang nasabing apoy ay naglalaman ng ilang apoy na lason na maaaring bumaba sa mga ugat ng isang tao at masunog ang loob ng katawan ng isang tao. Masyado lang itong malakas. Lahat magsikap pa. Ang taong ito ay may lamang apoy, wala nang iba pa. Banal na tagapagmana ng dakilang bituin, gamitin ang iyong banal na aklat upang kontrolin ang kanyang apoy. Mapapatay natin siya. Madali sa ganoong paraan. Kabanata 3109. Ang mga buto ay nagtutulungan bilang isang pangkat sa labanang ito. Bukod dito, mayroon silang iba't ibang mga mystical na tool, bawat isa ay makapangyarihan sa kanilang sarili. Ang ilan ay mga ultra-divine artifact. Si Blaze ay nahaharap sa isang mahirap na oras dahil sa mga tool na ito. Sa loob ng ilang minuto, siya na ngayon ang tagapagtanggol sa halip na ang umaatake. Inilagay niya ang kanyang sarili sa matinding panganib. Atake. Nakita ng isang binhi mula sa bunduklaw ang pagkakataon at sinubukang patayin si Blaze gamit ang kanyang espada. Biglang, isang espada ang lumabas mula sa kawalan, pinatay ang tao sa isang hiwa. Ito ay ang Immortal Slaying Sword. Splat. Tumalsik ang dugo sa buong lugar. Sa likod ng espada, lumitaw ang isang figure ng tao. Ito ay ang Little Divine Phoenix Rowan. Kasalukuyan niyang hawak ang Immortal Slaying Sword na puno ng malisyosong intensyon. Sa pagtingin sa mga buto sa kanyang harapan, nagsalita siya sa isang malamig na tono.
Kaming mga Rowan ay nagsakripisyo ng aming sarili para sa sansinukob, gayunpaman, kami ay nabayaran ng iyong labis na kasakiman. Ang Stormer sect ay nagsumikap para sa kapayapaan na isinakripisyo ang kanilang mga sarili upang iligtas ang sangkatauhan. Ngunit kung ito ang makukuha natin sa pagtulong, wala akong pakialam na patayin ang bawat isa sa inyo na tinatawag na mga binhi at sirain ang bawat angka na sumuporta sa inyo. Ang kulay ay pinatuyo mula sa lahat ng mga mukha ng mga buto. May tumalon. Bakit naman kami matatakot sa iyo? Pinapahiram mo ang kapangyarihan ng Immortal Slaying Sword. How dare a spirit of Akal high and powerful in front of us? Kunin mo siya, Thousand Soul Snatcher. Sabi niya habang inilabas ang isang itim na tela ng multo, inihagis ito kay Phoenix. Ito ay isang kasangkapan na ginamit upang bitag ang mga espiritu. Malamig na napabuntong hininga si Phoenix, muling ibinaba ang kanyang espada, sinaksak ang dibdib ng lalaki. Gayunpaman, hindi niya nagawang patayin siya gamit ang Jacquemus Air na iyon. Natawa ang lalaki. Isang alam ito. Ang iyong kapangyarihan ay pareho sa amin. Maswerte ka kahit na napatay mo ang isa. Tayo. Magiging wishful thinking kung umaasa kang papatayin kaming lahat. Lahat. Sabay nating talunin siya. Tar-eret, tar-eret. Boom. 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 Sunod-sunod na pagsabog. Nagpapatuloy ang labanan. Mukhang matatag, ang boses ni Phoenix ay kasing lamig ng yelo. Pinilit mo akong gawin ta. Kasunod noon ay tatlong sinag ng liwanag ang lumilipad mula sa kawalan. Ang tatlong iba pang mga espada mula sa Immortal Slaying Sword Formation ay ang Immortal Piercing Sword, ang Immortal Defying Sword, at ang Immortal Trapping Sword. Kasama ang Immortal Slaying Sword na buo nila ang mismong pormasayo na iyon. May sumigaw. Ikaw. Ipinatawag mo ang buong Immortal Slaying Sword Formation mula sa outer space. Wala ka na bang pakialam sa mga tagalabas na iyon? Sabi ni Phoenix, so ano? Pananagutan ko ba iyon? Kung ang aking proteksyon ay ginagawa kayong mayabang, kung gayon mas gugustuhin kong ipadala ka sa impyerno gamit ang sarili kong mga kamay. Sa mismong sandaling iyon, ang Little Divine Phoenix ay naging Grim Reaper. Sigaw ng isang buto. Itigil ang Little Divine Phoenix. Tayo, mga binhi, ang pangunahing puwersa para talunin ang Undead Clan, hindi mo kami mapapatay. Nanlamig si Phoenix. At ano ang kinalaman niyan sa akin? Ang tao ay patuloy na sumisigaw, iyan ay dahil kayong mga Rowan ay nagsisiguro na protektahan ang sansinukob para sa mga henerasyon. Napalitan na ang vouch na iyon ngayon. Tinitiyak namin ngayon na papatayin ang sino mang magtangkang sakta ng aming pamilya kasama ang buong bloodline nila. Kaya mamatay na kayo, kayong mga basura. Kabanata 3110. At takbo. Takbo na. Masyadong malakas ang pagkakabuo ng espada. Little Divine Phoenix, naglalaro ka ng apoy dito. Pagsisisihan mo ito. Ayaw kong tanggapin ito. I don't want to die. Maawa ka, Little Divine Phoenix. I apologize. I'm willing to submit to you. As the formation was activated, all the seeds started panic. Marami pa nga ang umiyak para maawa. Sino ba naman ang magugustuhan? Mamatay kapag mayroon silang mga pagpipilian. Too late. Iisa lang ang buhay mo at iisa lang ang chance mo simula pa lang. Trash like you don't deserve to be turned into pig. It's best you just demolish your body and souls. Ang pormasayo na ito ay isang killing machine na pumatay sa mga Diyos Master tier na nilalang. Ang mga buto ay wala kahit saan malapit doon. Bukod dito, iba-iba ang kapangyarihan ng mga buto. Walang maraming mga sinaunang Panginoon tulad ni Nikolai. Itinuring silang mas malakas lalo na sa pagsasanay para sa 3,100 taon. Gayunpaman, ang ilan sa mga binhing ito ay hindi man lang kwalipikado bilang kanyang sidekick. Agad silang naging alikabok nang humarap sa Immortal Slaying Sword Formation. May mga kakaiba pa rin. Mayroong 4 na napakalakas na binhi sa loob ng grupo. Isa sa mga iyon ay isang babae na mas malakas pa kay Nikolai.
Mayroon siyang Tai Chi diagram sa kanyang mga kamay na halos kasing lakas ng espadang namamatay ng Immorta. Nagpadala ang babae ng yin yang fish pattern na tinatakpan ng kanyang katawan gamit ang diagram. Dahil hindi nalampasan ng mga espada ang kanyang mga isda sa yin yang, mabilis siyang nakatakas. Ang tatlo naman ay gumamit ng sarili nilang mga gamit para makatakas din. Ito ay natural lamang pagkatapos ng al. Ang bawat binhi ay isang kababalaghan, sinanay ng isang angkan o sekta upang makuha ang espiritual na enerhiya makalipas ang 3,000 taon. Ang mga angkan na ito ay naghanda din ng ilang mga kagamitan sa kaligtasan ng buhay kahit na ito ay nagkakahalaga ng malaki. Magnanakaw pa sila kung wala silang maibigay. Sabay-sabay, maraming makapangyarihang nilalang ang naghihintay sa tuktok ng kapaligiran ng Earth. Noon, sila ay haharin dyan at maaari lamang mapanood ang ibabaw mula doon. Sa kanilang kamanghamanghang paningin, nakikita nila ang lahat ng nangyari sa Yukon. Kaya naman, naging sila medyo nagseselos nang makita nila si Alex na tumatanggap ng malaking halaga ng chi at espiritual na enerhiya. Tamang-tama ito sa harap ng kanilang mga mata, ngunit hindi nila ito nakuha. Gayunpaman, nadama nila na ang sinaunang hangganan ay humi na. Noon lang nagpadala ng order ang isang matandang lalaki habang naglalaro ng chess sa kanyang airship. Kumiling siya ng isang tao na subukang magtungo sa hangganan. Walang sino man sa kanyang mga nasasakupan ng nangahas na suwayan siya. Wala silang pakialam, alam nilang mapapatay sila sa hangganan. Sa kabila nito, walang nangyari sa mas mataas na Divinity Master nang pumasok sila. Sa halip, madali silang nakapasok sa kapaligiran ng Earth. Ayos lang ako, kuya. Nawala na yung boundary na itinakda ng Stormer B** starts na yon. Hahabilasin na natin. Ano pang hinihintay natin? Sa isang iglap, ang mga nilalang na ito na ilang buwan nang naghihintay ay agad na sumugod sa wastelands na nagdulot ng lubos na kaguluhan. Ang bawat bansa at organisasyon ay mahigpit na nagmamasid sa mga tagalabas na iyon. Kaya naman, agad nilang napansin na sila ay lumalabag sa hangganan sa napakabilis na bilis na nagmamadali sa kapaligiran ng Earth. Maraming lumipad pababa na parang mga ibon. Ang matanda at malalaking demonyo ay mas nakakatakot sa malapitan. Ang internet ay sumasabog sa mga post at komento. Anong nangyari? Bakit lahat ng mga tagalabas ay pumapasok? Wala bang hangganan? Nawala ba ito? Lagot tayo. Nasa panganib ang lupa. Agad nagsitakbuhan ang lahat palabas ng kani-kanilang bahay. Nakikita nila ang mga tagalabas na iyon na pumapasok mula sa bawat sulok ng langit. Parang alien invasion mula sa isang pelikula. Sa wakas ay naunawaan na nila ang tunay na pakiramdam na mapabilang sa mga pelikulang iyon. Napagtanto ng mga tao na ang mga tagalabas na ito ay dumiretso sa Yukon. Ang lugar ay magiging abnormal na masigla. Pass. Isang malalim na hiwa ang hiniwa sa braso ni Nikolai. Kagagawa nito ni Dorothy na sumali rin sa 8 Desolated Killing Formation. Sa kanya, ang kapangyarihan ng Forma Scion ay nadagdagan ng isang beses. Forget what they doing, keep on doing.